Our vlog for today is about the Kathleen Agustin incident, but before we start, disclaimer, all the information, such as audio recording, video clips and screenshots are all available online, and this is a trending issue, and as a vlogger my duty is to update my viewers on this matter. So if you are a sensitive person, do not watch this. Sa ibang balita po, ito po yung may kaugnayan sa nangyari po sa bayan po ng Mamburao. Nakakalungkot pong balita ito mga kapamilya. Ipinagluluksa ng mga kapamilya, kaanak, kaibigan, maging ng mga kakilala ang kalunos-lunos na sinapit ng isang babaeng estudyante na natagpuang wala ng buhay at napaulat na pinagsamantalahan nitong Miyerkules ng madaling araw, ikawalo ngayong Abril. Ilang araw nang hinahanap ng mga kaanak ang biktima at ipinanawagan pa sa lahat ng social media platforms. Huli siyang namataan noong 5 ng Abril, alas 9 ng gabi. Mula sa salaysay ng kaanak ng biktima, inihatid umano ito ng kanyang kapatid sa kanto ng National Road sa Barangay Barahan upang bumiyahe patungo sa bayan ng Mamburao kung saan ito nag-aaral. Ayon sa press release naman ng Occidental Mindoro Police Provincial Office, 1:40 ng madaling araw nitong Miyerkules nang makatanggap ng tawag ang Mamburao Municipal Police Station mula sa Santa Cruz Municipal Police Station upang i-report ang insidente. Agad namang rumesponde ang Alert Patrol at Duty Investigator ng Mamburao MPS sa lokasyon kung saan nakita ang katawan ng biktima. Base sa paunang investigasyon, may isa umanong saksi ang nagsabing isinakay ng suspect sa isang motorsiklo ang biktima papunta po sa Mamburao. Mula noon ay hindi na natagpuan ng biktima o hindi na ito nakita hanggang sa makumpirmang katawan nito ang natagpuan sa isang bakanteng lote sa tabi ng kalsada sa Barangay Fatima, bayan ng Mamburao. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect na isang magsasaka at residente rin ng Barangay Barahan. Matapos itong sumuko at pinaniniwalaang siya pa mismo ang nagturo kung saan niya iniwan ang katawan ng biktima. Kasunod nito, bumuhos ang magkahalong galit, lungkot at paghihinayang sa maagang pagkawala ng biktima mula sa kanyang mga mahal sa buhay, mga kamag-aral, kaibigan at maging ang mga mamamayan po. Anila, napakaraming pangarap ng biktima ang bigla ang naglaho sa isang na parang bula sa maaga nitong pagpanaw. Nagbukas naman sa usapin ng death penalty ang naturang insidente sa mga mamamayan ng Mamburao at sa buong lalawigan po ng Occidental Mindoro. Samantala, tiniyak naman ng kapulisan ang kanilang isinasagawang masusing investigasyon upang makuha ang buong katotohanan at mapanagot ang may sala. Nang sa gayon ay makamit din po ng biktima at ng kanyang pamilya ang nararapat na hustisyang kanila pong kasalukuyang isinisigaw. Our vlog for today is about the Kathleen Agustin incident, but before we start, disclaimer, all the information, such as audio recording, video clips and screenshots are all available online, and this is a trending issue, and as a vlogger my duty is to update my viewers on this matter. So if you are a sensitive person, do not watch this. Sa ibang balita po, ito po yung may kaugnayan sa nangyari po sa bayan po ng Mamburao. Nakakalungkot pong balita ito mga kapamilya. Ipinagluluksa ng mga kapamilya, kaanak, kaibigan, maging ng mga kakilala ang kalunos-lunos na sinapit ng isang babaeng estudyante na natagpuang wala ng buhay at napaulat na pinagsamantalahan nitong Miyerkules ng madaling araw, ikawalo ngayong Abril. Ilang araw nang hinahanap ng mga kaanak ang biktima at ipinanawagan pa sa lahat ng social media platforms. Huli siyang namataan noong 5 ng Abril, alas 9 ng gabi.
Mula sa salaysay ng kaanak ng biktima, inihatid umano ito ng kanyang kapatid sa kanto ng National Road sa Barangay Barahan upang bumiyahe patungo sa bayan ng Mamburao kung saan ito nag-aaral. Ayon sa press release naman ng Occidental Mindoro Police Provincial Office, 1:40 ng madaling araw nitong Miyerkules nang makatanggap ng tawag ang Mamburao Municipal Police Station mula sa Santa Cruz Municipal Police Station upang i-report ang insidente. Agad namang rumesponde ang Alert Patrol at Duty Investigator ng Mamburao MPS sa lokasyon kung saan nakita ang katawan ng biktima. Base sa paunang investigasyon, may isa umanong saksi ang nagsabing isinakay ng suspect sa isang motorsiklo ang biktima papunta po sa Mamburao. Mula noon ay hindi na natagpuan ng biktima o hindi na ito nakita hanggang sa makumpirmang katawan nito ang natagpuan sa isang bakanteng lote sa tabi ng kalsada sa Barangay Fatima, bayan ng Mamburao. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect na isang magsasaka at residente rin ng Barangay Barahan. Matapos itong sumuko at pinaniniwalaang siya pa mismo ang nagturo kung saan niya iniwan ang katawan ng biktima. Kasunod nito, bumuhos ang magkahalong galit, lungkot at paghihinayang sa maagang pagkawala ng biktima mula sa kanyang mga mahal sa buhay, mga kamag-aral, kaibigan at maging ang mga mamamayan po. Anila, napakaraming pangarap ng biktima ang bigla ang naglaho sa isang na parang bula sa maaga nitong pagpanaw. Nagbukas naman sa usapin ng death penalty ang naturang insidente sa mga mamamayan ng Mamburao at sa buong lalawigan po ng Occidental Mindoro. Samantala, tiniyak naman ng kapulisan ang kanilang isinasagawang masusing investigasyon upang makuha ang buong katotohanan at mapanagot ang may sala. Nang sa gayon ay makamit din po ng biktima at ng kanyang pamilya ang nararapat na hustisyang kanila pong kasalukuyang isinisigaw. Our vlog for today is about the Kathleen Augustine incident, but before we start, disclaimer, all the information, such as audio recording, video clips, and screenshots are all available online, and this is a training issue and as a vlogger my duty is to update my viewers on this matter. So if you are a sensitive person, do not watch this. At sa balita po, ito po yung may kaugnayan sa nangyari po sa Bayan ng Mamburao. Ano po itong balita ng mga pamilya? Ipinagluluksan ng mga kapamilya, kaanak, kaibigan, maging ng mga kilala ang kalusulos na sinapit ng isang babaeng estudyante na natagpuan wala ng buhay at napaulat na pinagsamantalahan itong Miyerkules ng madaling araw, ika-8 ngayong Abril. Ilang hinahanap ng mga kaanak ang biktima at ipinawalan pa sa lahat ng social media platforms. Ulit ng namataan noong 5 Abril, alas 9 ng gabi, mula sa salaysay ng kaanak ng biktima, inihatid umano ito ng kanyang kapatid sa kanto ng National Road sa Barangay Barahan upang bumiyahe patungo sa bayan ng Mamburao kung saan ito nag-aaral. Ayon sa press release naman ng Occidental Mindoro Police Provincial Office, 1:40 ng madaling araw nitong Miyerkules nang makatanggap ng tawag ang Mamburao Municipal Police Station mula sa Cruz Municipal Police Station upang report ang insidente. Agad namang responde ang Alert Patrol at Duty Investigator ng Mamburao MPS sa lokasyon kung saan nakita ang katawan ng biktima. Base sa paunang investigasyon, may isang saksi ang nagsabing isinakay ng suspect sa isang motorsiklo ang biktima papunta po sa Mamburao. Mula noon ay hindi na natagpuan ng biktima o hindi na nakita hanggang sa makumpirmang katawan nito ang natagpuan sa isang bakanteng lote sa tabi ng kalsada sa Barangay Fatima, bayan ng Mamburao. Kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya ang suspect ay isang magsasaka at residente rin ng Barangay Barahan. Matapos itong sumuko at pinaniniwalaan siya mismo ang nagturo kung saan niya iniwan ang katawan ng biktima. Kasunod ito, bumuhos ang magkahalong galit, lungkot at paghinayang sa maagang pagkawala ng biktima mula sa kanyang mga mahal sa buhay, mga kamag-aral, kaibigan at maging ang mga mamamayan po. Anila, napakaraming pangarap ng biktima ang biglaan naglaho sa isang buo na parang bula sa maaga nitong pagpanaw. Nagbukas naman sa usapin ng death penalty ang naturang insidente sa mga mamamayan ng Mamburao at sa buong lalawigan po ng Occidental Mindoro. Samantala, tiniyak ng kapulisan ang kanilang isinasagawang masusing investigasyon upang makuha ang buong katotohanan at mapanagot ang may sala. Nang sa gayon ay makamit din po ng biktima at ng kanyang pamilya ang nararapat na hustisya kanila po kasalukuyang isinisigaw.